Nagsimulang magplano ang lahat kung paano itatayo ang bagong nayon. Hindi nagtagal, sinimulan agad ang konstruksyon, at bawat isa ay binigyan ng tungkulin, kaya napuno ng sigla ang buong lugar habang sabay-sabay nilang binubuo ang nayon. Pagsapit ng tanghali, naglabas si Anne ng mga sandwich para kay Hiriko at sa mga babae, ngunit pinaalala niyang gawa ang mga ito sa madaling mapanis na sangkap. Kaya iminungkahi niyang pagtuunan nila ng pansin ang pag-iimbak ng pagkain. Naunawaan iyon ni Hiriko, kaya napansin niya kung bakit maraming gulay ang nakatambak. Nagsalita si Tia at iminungkahing dalhin ang ilan sa mga sandwich sa mga babaeng nagtatrabaho sa bulwagang bayan. Sumang-ayon si Hiriko at sinabing siya na ang magdadala, lalo't nabanggit ni Floram na abala roon. Samantala, sina Clace, Roju, at Rosalind ay nakasubsob sa mesa, lupaypay matapos harapin ang tambak na papeles. Dumating si Hiriko na may dalang basket at sinabing may dala siyang tanghalian para sa lahat. Sa kabilang panig, sina Lastay, Flora, at Hakiren ay nangangapa pa sa kanilang bagong tungkulin bilang clerk, at halatang kailangan pa ng oras upang masanay. Bahagyang bumahing si Lastay at aksidenteng nasunog ang isang dokumento, kaya nagpanik silang dalawa. Tumingin ang mga pinunong clerk kay Hiriko para sa tulong, ngunit pinakalma niya sila at sinabing paparating na si Floram kasama ang dagdag na tauhan. Dumating si Floram kasama ang grupo ng mga babae mula sa kahariang demonyo upang tumulong. Karamihan sa kanila ay nagboluntaryo upang suportahan siya, at umaasang makakatulong ito sa kanilang reputasyon, lalo't akala nila'y madali lang ang trabaho. Ngunit nang makita ang sitwasyon, nag-alinlangan sila. Gayunpaman, agad silang pinatrabaho ni Floram at inutusan na isaayos ang mga tala sa iba't ibang kategorya. Nakita ni Hiriko na kontrolado na ni Floram ang sitwasyon, kaya sinabi niyang tiyaking makakakain ang lahat kapag hamupa na ang gawain. Pagbalik ni Hiriko, nagpatuloy siya sa pagsasaka. Dumating si Gran Maria at iniulat na wala siyang nakitang banta sa paligid. Lumapit si Lo at sinabing siya ang nag-utos kay Gran Maria na maghanap ng angkop na lokasyon para sa bagong nayon. Sa una, inisip ni Hiriko na malayo ito, kaya iminungkahi niyang magbaon sila ng pagkain, ngunit sinabi ni Lo na malapit lang ito, kaunti lang ang layo pababa ng ilog. Pinili niya ang lugar upang magkaroon sila ng kalamangan sakaling magkaroon ng pag-aalsa. Duda si Hiriko na mangyayari iyon, ngunit iginiit ni Lo na mas mabuting handa sa lahat ng pagkakataon. Ipinakita rin niya ang natatanging puno sa lugar. Bagamat hindi ito kasing laki ng dati, sapat na raw ito. Nang mapili ang lokasyon, sinimulan nilang linisin ang lugar na sakop ng lupain ni Daga. Kinuha nito ang palakol at sinubukang putulin ang unang puno, ngunit mas matibay ito kaysa inaasahan at hindi niya ito mabiyak ng malalim. Dahil dito, ginamit ni Hiriko ang makapangyarihang kasangkapang pangsaka at madaling pinutol ang mga puno. Pagkatapos, nagtayo sila ng tulay na kahoy sa ilog, ngunit inisip ni Hiriko na dapat sana'y mas matibay iyon. Ipinaliwanag ni Lo na kung masyadong malaki ang tulay, magagamit din ito ng malalaking halimaw mula sa kagubatan, at naunawaan iyon ni Hiriko. Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga kanal ng irigasyon, at hindi nagtagal ay nakabuo sila ng imbakan ng tubig. Pagkaraan, kinausap ni Hiriko si Daga at sinabing kulang sila sa kahoy para matapos ang trabaho. Ngunit pinayuhan siya ni Daga na magpahinga muna dahil sila na ang bahala sa natitira. Dahil nagkaroon ng maraming libreng oras, nagpasya si Hiriko na gumawa ng rebulto bilang parangal kay Zobaten. Habang ginagawa niya ito, lumapit si Lo na may buhat na sanggol na si Alfred at sinabi sa kanya na sobra na ang kanyang pagtatrabaho. Pagkatapos nito, opisyal nilang sinimulan ang pagtatayo ng mga bahay. Naalala ni Hiriko ang unang pagdating niya sa mundong ito, kung gaano kahirap magtayo noon kahit isang bahay lang dahil wala pa siyang kahit pako. Ngunit ngayon, dahil sa dami ng tao at may ilan pang marunong gumamit ng mahika, mabilis nilang natapos ang unang bahagi ng mga bahay, at naramdaman ni Hiriko na unti-unti nang nabubuo ang lahat. Biglang bumaba si Gran Maria at ipinaalam kay Hiriko na may mensahe mula kay Daim, nais nitong magdala agad ng mga bagong residente sa nayon, na ikinagulat ni Hiriko at Lo. Dumating si Daim at humingi ng paumanhin sa biglaang abiso, ipinaliwanag na apurahan ang sitwasyon. Ipinakilala niya kay Hiriko ang grupo ng mga Minotaur na nais niyang patirahin sa nayon. Nang makita sila ni Hiriko, nagulat siya dahil inaakala niyang mukha silang baka,
ngunit halos tao ang anyo nila maliban sa mga sungay. Lumapit ang pinuno nilang si Gordon at nagpakilala. Habang nag-uusap, napansin ni Hirako ang laki ng agwat ng kanilang tangkad dahil napakatangkad ni Gordon. Ipinaliwanag nito na pinalaya sila sa kanilang nayon at matagal na gumala ng walang matuluyan hanggang makahanap ng tutulong sa kanila. Nalaman ni Daim ang kanilang kalagayan at agad itong dinala kay Hirako. Nagpasya si Hirako na huwag na mag-aksaya ng oras at inutusan si Anne na maghanda ng pagkain. Hindi sigurado si Anne kung ano ang maaaring kainin ng mga Minotaur, kaya nagluto siya ng rice pudding bilang ligtas na pagpipilian. Dumating si Naf, isa sa mga lizardman, at nagsabing may karanasan siya sa mga Minotaur kaya alam niya ang dapat itanong at ang kanilang pangangailangan. Pinahintulutan siya ni Hirako at agad siyang kumilos upang alamin ang mga ito. Matapos iyon, inisip ni Hirako na magiging maayos na ang lahat dahil kontrolado na ang sitwasyon. Ngunit napansin nilang masyadong maliit ang mga bahay na inihanda para sa mga Minotaur, kaya nag-isip sila ng solusyon. Biglang dumating si Floram at sinabi kay Hirako na may balita mula sa kanyang ama, malapit nang dumating ang mga bagong residente. Hindi nagtagal, dumating si Bizel at mukhang pagod na pagod. Tinanong ni Floram kung bakit hindi niya isinama ang mga refugee mula sa digmaan. Ipinaliwanag niya na lumala ang sitwasyon kaya napilitan siyang gumamit ng mabilisang teleportasyon upang iligtas ang napakaraming tao ng sabay-sabay, at labis siyang napagod dahil dito. Naunawaan iyon ni Hirako at pinayuhan siyang magpahinga muna. Sa pagtingin sa sitwasyon, inakala ni Hirako na ang grupong kalahating kabayo, mga centaur, ang bagong darating. Lumapit ang pinuno nilang si Gruwald at nagpakilalang kinatawan ng isang mataas na maharlika. Walang ideya si Hirako kung sino iyon, kaya ipinasa niya ang usapin kay Latias, isa sa mga clerk. Agad nagmataas si Gruwald dahil sa kanyang koneksyon, ngunit pinagsabihan siya ni Latias at pinaalalang sila ang pumunta sa nayon, kaya wala siyang karapatang mag-angkin o mag-utos. Nasaktan si Gruwald at tinaasan siya ng boses. Kaya mahinahong nagpakilala si Latias bilang anak ng isang count. Nang mapagtanto ni Gruwald na mas mataas ang ranggo ni Latias, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad. Hiniling ni Latias kay Hirako na siya na ang mga siwa sa mga centaur dahil may ugnayan ito sa kanilang pamilya, at pumayag naman si Hirako. Nagtanong din siya kung maayos ang kalagayan sa kanilang lupain, at sinabi ni Latias na wala siyang dapat ipag-alala. Sinimulan nilang maghanap ng angkop na tirahan para sa mga centaur, ngunit napagtanto nilang masyadong maliit ang mga bahay, gaya rin sa Minotaur. Kasya man sila, siguradong siksikan. Tinanong ni Lo kung kaya nilang paliitin ang sarili gamit ang mahika, ngunit sinabi ni Gruwald na iyon na ang pinakamaliit na anyo niya. Habang iniisip ni Hirako ang solusyon, may isa pang grupo ng kababaihan na dumating sa tarangkahan. Ipinaliwanag ni Hakiren na nakita niya silang pag-alagala sa kagubatan at dinala rito. Wala namang tutol si Hirako, ngunit napansin niyang may dala silang tila tuod ng puno. Lumapit siya upang batiin sila ngunit hindi sila sumagot. Inakala ni Nalastay at Hakiren na nahihiya lang ang mga ito. Biglang nagsalita ang tuod at nagpakilalang si Ik. Nalaman ni Hirako na ang mga babaeng ito ay mula sa lahing Nuno Daphne, na kayang mag-anyong halaman at maging puno kapag may panganib. Ngunit kapag nasugatan sila habang nasa anyong puno, hindi sila agad makakabalik sa anyong tao sa loob ng ilang panahon. Ipinaliwanag ni Ik na sinalanta ng baha ang kanilang lupain matapos putulin ng mga tao ang mga puno sa paligid. Dumaan sila sa mapanganib na gubat matapos sabihan ng isang mangangalakal na si Michael tungkol sa nayon. Inisip ni Hirako na makatwiran iyon at malamang hindi na sila nabigyan ng sapat na detalye kaya nagpatuloy sila ng mag-isa. Nais sana ni Hirako na maghanda ng salo-salo, ngunit sinabi ni Ik na hindi nila kailangan ng pagkain para mabuhay. Napansin niya ang mataas na kalidad ng mga prutas at sinabi na napakaganda ng lupa roon. Dinala sila ni Hirako sa bukirin, at ipinaliwanag ni Ik na sapat na sa kanila ang malinis na tubig, sapat na sikat ng araw, at matabang lupa. Matapos malinaw ang tungkol sa pagkain, tinanong ni Hirako kung saan nila nais tumira dahil kasing laki lang sila ng tao. Natuwa siya dahil magagamit na ang mga bahay, ngunit agad itong pinabulaanan ni Ik, mas nais nilang manatili sa labas. Napanghinayang si Hirako sa maagang pagtatayo ng mga bahay. Kalaunan, nakaisip siya ng ayos, ang mga batang Minotaur ay titira sa karaniwang bahay, ang mga centaur ay sa kwadra,
at ang Nuno Daphne ay mananatili sa bukirin. Medyo nailang si Hirako sa nakikita silang nakatayo buong gabi at inisip kung masasanay pa ba siya rito. Bukod dito, napagtanto nila na kailangan pa ring magtayo ng mas malalaking bahay para sa matatandang Minotaur. Kailangan din ng pagkain, damit, at iba pang pangangailangan. Iminungkahi ni Hirako na magsimula sa kaya nilang gawin sa ngayon, kaya agad silang gumawa ng plano para sa mga bagong bahay.